Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na binigay mo uli sa bawat isa. Lalo-lalo na nandito, Panginoon, na naka-join, Panginoon, sa Balilo Tanungan, Panginoon. Yes, Lord, kami nandito, Panginoon, upang kumain, Panginoon, ng spiritual na pagkain. At sa gabi na ito, Panginoon, kayo rin pong maghipo sa aming puso at isipan, Panginoon, na magkaroon kami ng katanungan na makakatulong sa bawat isa, Panginoon, lalo-lalo na sa spiritual na kalalagayan ng bawat isa. Yes, Lord, sa mga kapatiran din na wala po dito, kayo rin po siya maghipo upang, Panginoon, na makaalala sila na maka-attend dito. O gamitin mo yung mga kapatiran natin na palalahanan ng bawat isa, Panginoon, sa araw na to na maka-join sila na naway, Panginoon, yung mga nangangailangan na spiritual na pangangailangan, mga problema, Panginoon, naway mahanap yung sagot, Panginoon, sa gabi na to at maganap sa bawat buhay ng bawat isa dito, Panginoon. Ito po kami sa patulang Panginoon Jesus. Amen. So, pwede na po magtanong habang maaga pa. Yung letter A, yung nangyari sa mundo. Sorry, nangyari sa universe. Na-discover ng scientists. Letter B, yung nangyari sa mundo. May nangyari sa mundo na siyempre hindi nila kinokonekta yan eh. Para sa kanila walang kinalaman yan. Yung nangyari sa mundo, iba sa nangyari sa universe. Okay. Sangkatauhan yung letter B. Dito tayo sa letter C. Anong ibig sabihin yan? Anong kahulugan yan sa pahayag sa atin? Okay? So dito tayo sa letter A. Pakikwento nga, Sister Yed, ano yung nangyari sa universe? So yung mga discovery, para sa mga hindi nakakaalam, magba-background muna sa mga discoveries. Yung mga nalaman ng mga tao huling araw na to. Unahin kaya natin yung karunungan, no? Pwede pangalawan lang yan. O, sige. Anong year nagsimula yung mga discovery sa universe? Ano ba yung cosmos inflation? Speeding up. Yan. Sige, pakikwento, Sister Yed. Number end time discoveries. Sino yung una mong ang pangalan ng Giordano Bruno? Yan. Si Giordano Bruno, kaya yung cosmos inflation. Pero ang ibig sa inflation, kumakalat ang universe, lumalawak. Naglalayuan yung mga galaxies. Yan kasi isang direction lang yun eh. Ang kailangan pakitang picture yung expanding universe. Meron ka man picture na yung mundo ay kumakalat. Okay, ma'am yan. Number 2 na lang yan. Number 1 muna. Hindi pa, ayan, parang unti-unti lumalawak yung universe. Parang pwede na rin to, no? Pero, kung meron pa ibang picture, okay, pero medyo okay na to. Ma'am yan, nagagamitin natin sa number 2 yan. Number 1 muna tayo. Itong mga last several centuries, nagkaroon ng mga discovery tungkol sa universe. Meron ka bang picture ni Giordano Bruno? So, wala muna tayo sa nalimutan ko na yung Hubble constant. Parang yan yung speed ng paglayo eh. May speed ng paglayo ng universe. Na-compute nila. Yan yung tinatawag ng Hubble constant. Yung paglayo, hindi yung layo niya, hindi isang direksyon ha. Sa lahat ng direksyon. Kaya itong picture na papunta lang sa isang direction, sana may ibang picture pa. Na pinapakita lang niya, ano ba yung Hubble constant? Gaano kabilis lumayo ang mga galaxies. Pero mamaya na yan. Dito muna tayo sa number 1. Sino yung unang nagsaliksik sa space, sa universe?
Si Giordano Bruno hindi nagsaliksik. Pakita lang ng picture niya. Ito si may alam ka na ba? O, sino may alam kay Giordano Bruno? Kung hindi nyo alam, nagkaroon siya ng revelation ng universe. Ano ba yung alam nila dati? Ang alam nila dati, ang Earth ang sentro ng universe. Umiikot ang araw ng stars sa Earth. Kaya nung sinabi niya, nagkaroon siya ng revelation na ang Earth umiikot sa Sun, ang Sun umiikot sa galaxy, pinatay siya. So, nung pinapalabas to sa Cosmos, nung bagong edition ng Negro, ang original Cosmos na palabas, si Carl Sagan. So, sana ipakita mo yung picture nila. Yung bagong Cosmos na gumawa, ang una niyang pinalabas si Giordano Bruno, nakatanggap siya ng revelation. Tapos, nung kwento niya yung revelation, pinatay siya. Ano ba yung revelation niya? Pakita nga yung Milky Way Galaxy. Sister Yed. Isipin mo, hindi, kailangan ko makita yung umiikot ang Earth sa galaxy. Yan. Pwede mo ipakita, umiikot ang Earth sa Sun, then umiikot ang Sun sa galaxy. Yan. Merong Sun in the Milky Way. Yan ang type mo. Yung solar system, siguro alam na karamihan yan. So, where is the Sun in the Milky Way? Yan na lang type mo. Where is the Sun in the Milky Way? Sana may reckoning tayo para handa ng picture in advance. Yung iba naman, kung nagsaliksik, sana tumulong na lang. Wala kasing communication. So, okay. Na-type nyo na? Where is the Sun in the Milky Way? Yan yung revelation ni Giordano Bruno. Sige, iwanan na. Hindi ko napilitin kung hindi makita. Focus tayo. Tulong tayo. Ayan, yan. Nakita nyo, may lagay niya Sun. No? Alam niyo na yung solar system, di ba? Yan ang revelation ni Giordano Bruno. Nakita niya yan. Nakita niya yung Sun umiikot sa Milky Way. Nasa Bible din yan eh. Pero syempre, hindi man nakasulat sa Bible, Milky Way o Sun. Sinabi, Sun runneth as a bridegroom in a race, in a circuit. Pero, yan ang realidad. Pinatay siya dahil lang sa revelation na yan. Parang bawal magturo ng iba. Bilang beren, mapapatunayan naman later. Okay. Pagkatapos ni Giordano Bruno, si Copernicus. Type mo na si Copernicus. Ito, hindi napatay. Galileo. Pakita si Copernicus. Ang na-discover ni Copernicus, umiikot ang Earth kasi nagro-rotate ang Earth sa Sun. Kaya may araw at gabi. Hindi ang Sun ang umiikot sa Earth, kundi ang Earth ang umiikot na sarili niya. So, pwede mapakita yung unawa ng iba na ang Earth ay sentro ng universe, umiikot daw ang Sun sa Earth. Ang i-type mo ganito, Ptolemaic solar system. O Ptolemaic, Ptolemy Earth is the center. Type mo. Para lumabas na yung picture. Na the Sun revolve around the Earth. We might type old idea, old understanding, the church teaching. Dito. Geocentrism ba yun? May magtatanong. Sino to? Geocentrism yun? Balalan. Geocentric. Yung Pwede yan. yung na, tapos yung Geolupa. I-compare nyo to. Itong dalawang picture. Yung Earth ang gitna. Umiikot lahat sa Earth, no? Yung Sun umiikot sa Earth. Yung lahat ng planets umiikot sa Earth.
yung moon. Yan ang Yes, turo ng Ptolemaic system. Si ang tawag dyan Copernicus, sa geocentrism. geocentric. Oo. Ito naman, kabila, sa kanan, ito yung na-discover nila. Pero bago pa na-discover, nagkaroon na revelation si ano eh. Si Copernicus dyan. Yan siya pinatay. Revelation yan. Siyempre, wala siyang ebidensya. Pero later, yan ang discover ng mga siyentipiko. Si Copernicus, una. Ang batayan lang ni Copernicus yung shadow, yung angle, may mathematicians yun. Pagkatapos ni Copernicus, si Galileo. Nag-start na sila mag-telescope. So, pakita na si Galileo. Yung iba, hindi ko na-memorize yung mga pangalan eh. Yun yun. Si Galileo, agree siya kay Copernicus. At nung gumawa siya ng unawa na pareho kay Copernicus, huhulihin siya. Kaya nakisama na lang siya na, sige, babawiin ko, hindi ko na ikakalat yung libro ko. Hindi man siya napatay, nahuli. Pero, sa puso niya, hindi niya maituro. Si Kepler, si Kepler naman, ang na-discover ni Kepler yata yung galaxy, no? Johannes Kepler. Sana sa research ninyo, na-research yung mga scientists na, mga scientifico na may mga discovery sa universe. Hanggang kay Kepler nila maalala ko eh. Edwin Hubble, isa pa naalala ko. Pero Kepler muna, yung dating nakita niya parang may cloud of stars, which is the galaxy. Yung Si Hubble. magkakapareho, Brother F, si Tycho Brahe, si Claudius Ptolemy, si Nicholas Copernicus. Si Nicholas Copernicus kasi yung pinakaulo nun. Pero, Si Tycho Brahe, isa yan ha. Katulad ni Kepler. Kailangan ko yung picture ng tiro nila. Wala muna tayo kay Edwin. Itong Edwin, 19th century na to. wala pa yan, malayo pa yan. Pero Ito ilang muna tayo kay century rin, Tycho. Brother F, bago sila naniwala na yung isan yung center. Pero ang sinundan ni Johannes Kepler yung kay Tycho Brahe. Kaya nga, pakita si Tycho Brahe. Ano ba yung discovery ni Tycho Brahe? Ano ba yung discovery ni Johannes Kepler? So, pakita mo na yan. Kasi Yung sa sa ellipse napanood ko yan, sa YouTube, sa ellipse. Hanapin mo yan. Basta so, dalawa lang sila na lumaban dyan, kaya nakita hanggang ko ngayon. sa YouTube yung mga discovery nila. Na-discovery nila, hindi pa maraming galaxy. Yung sa Milky Way pa lang natin eh. Yung picture lang ng tao yan. O ano yung turo nila? Ano yung na-discover nila? So, disciples yung isa ng isa eh. O ano yung discovery ni Tycho Brahe? Ano yung discovery ni Johannes Kepler? Anong year? Siyempre, kung di nyo na-research, hindi na bale. Pero paki-flash na lang yung discovery ni Tycho Brahe. So, kailan may daily tawag para hindi last minute na Yung kay Johannes gahol. Kepler, Brother F, dahil nga dun sa hindi circular yung yung galaw nung mundo, siya parang tagilid. Oo. Pero may, Elliptical siya. Ang tawag niya dun Kepler's first law of planetary motion, pero 1609. o sige, anon kay Tycho Brahe? So, medyo yung ikot ng planet sa, sa sun, medyo hindi perfect circle. Ano naman yung kay Tycho Brahe? May kumakanta dyan. Nag-e-echo ako, wait. So, Sister Yed, paki-type discovery of Tycho Brahe. Siguro hanggang sa planets pa lang sila, no? Galaxy na tayo.
Three laws of planetary motion. Okay. So, yan yung kay Kepler. Si Tycho Brahe, wala. O, sige. So, lipat na tayo sa galaxy. I-type mo na lang, Sister Yed. Who's discovered the Milky Way galaxy? Yan na i-type mo. Papante tayo. Sila hanggang planetary motion lang. Hanggang kay Galileo, Copernicus, the sun, the planets. Pero yung sun, yung Milky Way, na i-type mo. Who started discovery of Milky Way? Lumalawak pa lang tayo eh. So, kailangan mabilis. Kasi malayo-layo ang biyahe natin. Para tayo nagbibiyahe sa universe nito eh. By revelation. O, pakitype lang. Ibig sabihin na-discover na ito ng iba. Parang EA1 lang to. Butan ko na kasi yung brother F, grade 5 pa ako eh. Sister Yed, pakitype. Alak lang yung mga tao. Who first discovered the galaxy? No, the single person discovered the Milky Way. Edwin Hubble na tayo. Okay, i-type mo na lang ito. The old impression of the Milky Way. The old impression. Sayang yung napanood ko sa YouTube. Sabi lang brother F, si Galileo lang yung nakakita ng Milky Way galaxy dun sa telescope niya. 1610. Okay. Pakita lang yung pakita lang yung old rendition of the Milky Way galaxy. Old, yung luma. Ano na bale? Picture nga ba ito? O sige, diretso na tayo. O, alam nyo na yung Milky Way, no? Magsaliksik na lang kayo sarili nyo. So, pakita ulit yung Milky Way. Yung old rendition brother F ng Actually, galaxy. drawing yun na parang ano eh. Milky Way lang Parang- tsaka Andromeda. Yun nga, drawing lang. Pangit nga yung drawing eh. Hindi eksakto. So, yan, picture na yan. Ano lang daw Noon, brother drawing F, lang yung ginawa noon. Andromeda tsaka Nebula. O, mamaya ko na ipapaliwanag yan. Ang Andromeda, sabihin ko na. Yan ay katulad ng Sige. Milky Way. 1.5 times bigger. O, 2.5 O yan times na, bigger. yan na yung kalagay dito. So, pakita lang yung Milky Way. Yung kanina. Para may ideya kayo. Meron na, andyan na yung Milky Way oh. Kanina. Yung sun. Nasa, Delete. yan kasi Ano bang actual klase Milky photograph. Way? Yan. Yung gusto mo Yan yung may ang sun. ano. Oo, So, ayan, yan ang itsura ng Milky Way galaxy. Tayo ay nandyan at marami pa ibang galaxy. Pero later na nila madidiscover yan. Hindi ko alam kung kasama si Edwin Hubble sa ano eh. Isa si Edwin Hubble sa tumingin sa Andromeda. Akala niya Andromeda na nebula lang sa loob ng Milky Way. Yung pala, yung Milky Way, yung Andromeda ay hiwalay na galaxy. Mas malaki pa sa Milky Way. So, may mga palabas na ganun. Kung ang anak ninyo may mula repeat bulong ay rocket ship acceleration, pwedeng kasama sa ine-enjoy nilang pag-aaral yan eh. Kasi imbis na puro kalokohan ang ine-enjoy nila, ang ine-enjoy nila karunungan. Pinapanood nila sa YouTube. Astronomy, physics, natural sciences, algebra, geometry. Kontrolado niyo yung direction ng mga anak niyo eh. So, pwedeng lumalaki silang interesado sila dyan. O hindi dahil may gift lang ako. Pwede nyo i-share yung sinishare ko. Napanood ko lang rin lang yan eh. Di ba? So, dapat napapakinabangan na YouTube ang unschool, pang accelerate sa anak nyo. So, mamaya. So, marami, later, madidiscover nila
maraming galaxy. So dati yung alam lang nila mundo, solar system. At umiikot yung ibang stars. Later na discover na umiikot yung planeta Earth sa Sun. At yung Sun, later na discover nila, umiikot sa Milky Way. Later na discover nila ng Milky Way, isa lang sa maraming galaxies. Yan. Billion. Okay. So sana magkaroon kayo ng interest bago kayo manood ng pelikulang DC Marvel Comics. Manood muna kayo ng mga educational, no? Parang unschool niyo yan. Of course, mauna muna yung subject sa i-graduate. Okay. Bahagi na tayo ng tinatawag na galaxy. Itong galaxy, ilang billion stars? Hindi raw na-research ni Ed, no? Hula kayo. Magbigay kayo ng hula. Ilang billion stars sa isang galaxy? Mga 200 billion. Okay, 200 billion. Nanonood si Bar Jerry. Hindi mo na rin mabilang ilan ng galaxies. Bawat ilaw nakikita mo sa night sky. Libo-libong Sabi Brian Francis, nabasa ko yan ng nakaraang buwan eh. Billion of galaxies din ang nasa loob ng universe eh. Tama. Billion stars na sa loob ng galaxy. At billion din ang galaxies. Huh? Okay. So, ang Milky Way ay bahagi lang ng tinatawag na the local group. Ito ba yung local group? O composed of 50 galaxies. Dito sa loob ng Milky Way, bahagi rin tayo ng tinatawag na local group ng mga stars. Virgo cluster tawag dyan. Pero sa labas ng Milky Way natin, marami pa siyang kasamang galaxies. Hindi magkakadikit ha. Yung layo niyan, light years yan. Ang pagitan. Yung Andromeda, ang pinakamalapit, at bumabangga na sa Milky Way yan. In a billion years, siguro maghahalo na yung Andromeda at saka Milky Way. Pasalubong na sila eh. Nagbabanggaan na. Okay. So dito tayo sa dito tayo sa local group yan, O lampas pa tayo sa local group. Ano yung kasunod ng local group? Laniakea. I-type mo na lang bigger than local group. Ito yung Laniakea. Yung local group natin ay isang bahagi lang nitong mukhang tao to ng mga galaxies na nagkumpul-kumpul sa isang lugar ng korteng tao. So, sipin mo, na-map mo yan. Nasa Earth ka lang, liit ng Earth. Nasa loob ka lang ng Milky Way. Na-map mo lahat yan. Ano kaya ang type niyan? Sabi ni Menan, anong kinalaman nito sa spiritual natin? Super cluster. Super cluster. So, local group is a local cluster. Ito, super cluster kasi. Nag-iipon yung mga galaxies. Nagkukumpulan sila sa isang lugar. Kaya mayroong parting walang galaxy, may parting maraming galaxy. Pero yung pagitan nila malalayo Baka akala mo dikit-dikit yan. Ano lang to, illustration sa atin. So, sagutin muna natin yung tanong. Anong kinalaman itong mga galaxy, space, outer space, universe? May kaligtasan ba rito? Meron ba sa inyo makakasagot? Wala. Gusto ko na ipaliwanag yun doon, kaso maikli ang oras Busy si Berman. So, walang makakasagot? Brother F,
Oh, ikaw. Sabi niyo dati, yan yung pasyalan ng bride. Tama rin. Pag level ka ng Francis, bright, ano pa? ano, Sige, yan sige, brother. yung pagpapakita, Bro Francis, ng ibang pag-ano mo sa Diyos, pagpapahalaga mo sa kanyang creation. Tama rin yan. Romans 1, Brother F, kung paano 19. nag-expand yung universe, ganun din yung message, nagpo-progressive ministry. O, yan yung letters T. Ibig sabihin, hindi lang expansion ng universe eh. Yung knowledge, yung graph na pinagawa ko, nag-accelerate. Yung tinuturo ko na dapat ginagawa nyo sa anak nyo, apo ninyo, acceleration, Bro Francis, nangyayari yan. Nangyari sa mundo. Dapat nagagawa nyo na sa anak nyo yan. O sige, sige. Bargery. Hello. Bro Francis, Hello. pinapakita Tuloy, ng tuloy. Diyos kung ano yung mamanahin. Yung pinapakita ng Diyos yung mamanahin ng mga overcomer. Yung paghaharian natin. Okay, pwede. Sige. O, ang isang batayan sa Bible mismo. Sana share nyo itong live ng serye. Share nyo sa mga group chat ng Messenger. Brother F, batayan yung Bible mismo? Meron sa Bible. Look at the stars. Meron yan. Pwede nyo i-type ngayon eh. Bible Astronomy. Bible Astrology. Ang daming verse niyan. Si Kristo, sabi niya, look at the signs in the sky. Kasama na yung stars and the moon and the sun. Hindi na binanggit yung galaxy, pero understood na yun. They are 4 seasons. Kung may 4 seasons tayo, marami pang silang clockwork dyan. Napaka-sophisticado. May every 1,000 years, iikot to. Every 100 years, iikot to. May cycle of the comets. Kanina si Tycho Brahe, si Kepler, sinusundan nila yung balik ng mga comets. Si Halley's Comet, every 76 years. Ibig sabihin, yung pagsasaliksik ng tao, yung hunger nila dyan, type sa pagkabere yan. Itong mga stars, nasa Bible, o pakitype na lang, Bible Astronomy. No? The Bible teaching about the stars. Si Barbanam nagbanggit. Nakuha lang niya kay Larkins yan, ano? The first Bible is the stars. Ano to? Multitude of counsels. Let now the astral stargazers stand up and save thee from these things. Binibira naman niya yung ano eh. Yung mga witchcraft. O yung mga astrologers kumukuha ng mensahe sa stars. Maaring isa yun sa mga wise men. No? Naging wise men. Kasi meron talagang legit. Pero ang hanapin nyo yung legit. Siyempre ito binibira eh. Ibig sabihin, bawal ka mag-aral ng ganyan. So, astrology. So, Brother F, pwede magtanong? sige tanong. Yung may sinabi dun sa science na may bluish, yung star is may bluish, may white, may yellowish. Ano yung kinalaman niyan sa sa bride? Siguro pinakamalapit na sagot. Maisip ko yung precious stones. Oo, yun nga rin Yung precious yun. stones may iba-ibang kulay yan eh. O yan lang na. Balik tayo sa sa sabi ni Barbanam. Pero may verse na hindi masama doon tumingin ng stars. Okay? Yung verse na binuksan mo, binabakbakan ng propeta yung astrologers. Na sige, kumonsulta kayo dyan. Number yan. Kumonsulta kayo dyan kasi may silang version nila ng astrology, parang prophecy rin. Yung stars ay type ng prophecy. Diba si Kristo, kaya siya nalaman dahil nakabantay sila sa stars eh.
Ba't hindi yan gumagalaw? Dapat gumalaw na yan, ah. Ibig sabihin, ibang klaseng star to. Kasi lahat naman na star gagalaw dahil sa rotation, east and west. Kung North Star, hindi gagalaw. Pero yung star ni Cristo, nasa east and nasa west. Direction niya, east and west. Dapat gumalaw na yan. Hindi siya gumalaw. Special star to. Nalaman tuloy nila. Gaano kahalaga na matatype natin yung ang pinakamababaw na Bible nun, yung stars. Yung first Bible, ang tawag ni Barbanam, first Bible. Ang second Bible, yung mga megalithic stones, yung pyramid. Zodiac ang tawag niya. Zodiac, no? Si Barbanam, sabi niya, the Zodiac is the first Bible o yung study of the stars. Dapat pala, sinama ko rito yung yung 12 Zodiac. Pero pwede ko isingit, ah. Yung Babylonian Zodiac, ah. Kasi may type sa mensahe natin, eh. Singit ko na lang dito. Pero, Talakayin mo ng bukod, Bra Francis. Yung Virgo. ibubukod ko talaga yan. Pero dahil nabanggit na, sisingit ko na rin dito. Okay? So, bago ko sabihin, yung 12 Zodiac, handaan nyo lang yan. Sinabi lang ni Barbanam, 3 Bible. The stars, the Zodiac, the pyramids, yung megalithic stones, then, the archaeology naman yan. Sabihin yung nag-aaral sa stars, nag-aaral ng archaeology, pwedeng makasusog sa Bible. Last na yung Bible. Yung sabi ni Barbanam, no? So, dito tayo sa bago tayo sa expansion ng universe. Singit lang natin yung 12 Zodiacs ng Babylonian. Kasi bawat Zodiac sign may mensahe sa Bible. So, paki-type lang. Sister Yed. 12 Zodiac. Ito, Bra Francis, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Kailangan may Virgo, picture. Libra, Scorpio. Kung gusto mo share, kailan ihiga nyo yung cellphone nyo. Share mo nga rin. Pero kailan nakahiga ang cellphone nyo? Kasi landscape ang nasa series, eh. Kung na-share mo, ayun na, nauna na si eh. O, sige. Ito na. Gamitin ko to. Maganda nga kung nakalista pa baba. Kaya yan bilog kasi Hello. yan ng Bilog, kaya siya bilog kasi umiikot ang Earth. Nakikita nila yung 12 na to. Yung 12 na to ay parang constellation ng stars. So, mag-type na tayo. So, short lang. May nabasa ako, singit lang. May nabasa ako na yun nga raw, it foreshadows Jesus Christ, sabi niya. Itong Oo nga. Kaya nga wala pang Bible, wala pang propeta, andyan na yan. Andyan na yan. So, ang tanong, Divers. anong kwenta ng universe sa Bible? O, yan ang first Bible. Okay? Sana Fingerprint of God. ma-report mo to, no? Yung fingerprint of God, saan na kayong librong yan? Sino ba nagtago sa inyo? Pinakain na ng mga ipis. So, walang volunteer, librarian. William Branham taught. Saan ma-report ni Yedto ng diretso? 3 Holy Books, Bibles, Zodiac, Egyptian Pyramids na Bible. The Zodiac. Babroadcast din natin ito ng hiwalayin. Zodiac was God's form of revelation written in the sky for humanity to look up. Talagang ginagamit
Alam mo, hindi lang ginagamit yan sa kaligtasan ng mensahe. Ginagamit din yan sa direction. Maliligaw ka pag wala kang guide ng stars or sun. Yung sun guide, yung moon guide. Yung stars din guide. Interpreted telling the story of Jesus coming. O yun ang gagawin natin ngayon. Pabalik na yung mga 12 zodiac signs. Okay, Aries is the lamb or cordero. Aries type ng ram. Cordero. Alam niyo na yung type niyan, si Christ. Taurus types the bull. Fishers of men. So the bull type doon sa Balak, doon sa sacrificial animal. Sacrificial animal yung lamb, sacrificial animal yung bull. So, one of the 4 living creature yung bull. Gemini represents the twins. Ano yung twins sa Bible? Adam and Jesus Christ. Twins yan. Alam niyo ba yan? Kaya meron ding Isaac and Ishmael. Hindi naman twins yan, magkapatid yan. Merong Esau and Jacob, twins yan. Yung Cain at Abel, parang twins yan eh. Na iba, hindi twins yan eh. Pero twins yan. Sa unang panganak niya dalawa agad. May revelation nakatago dun. Cancer, type of sin. Leo, type of the Lion of Judah. Virgo, type the virgin birth. Yan na si Kristo. Virgin birth. Libra, timbangan. Hukom. Patas na hukom. So, sana may picture ka ng Libra. Timbangan. Scorpio, type ng sting of sin. No? Cancer yung sakit sa sin. Pero yung Scorpio, yan yung nag-sting sa'yo to sin. Where is thy sting? Sabi sa Corinthians, O death, where is thy sting? Sagittarius, ito yung white horse rider. May palaso. Yung horse rider na may palaso. Capricorn. Ang Capricorn yung nalimutan ko Ano yung Capricorn? Horn? Trumpeta. Check niya kung Capricorn, ibig sabihin horn. So, yan ang naisip kong meaning ng Capricorn Pakitype na lang kung tama ako. Kung horn yan, yung ginagamit bilang trumpeta. Aquarius, water bearer. Yung ginawa ni Rebecca. Yung Pisces, yung pangingisda ng tao, ay type sa pangingisda natin ng kaluluwa. Kasi tagtawag ng fisherman si Kristo, kasi kailangan tayo mangisda ng kaluluwa. Hindi to pang-personal, para sa Diyos to. Dali natin sa Diyos. Okay. Yan yung nasa zodiac. Aksidente ba yan? Hindi. Babylonian time pa yan. Hindi pa tinawag si Abraham, meron na yan. Okay. Siyempre, iba yung zodiac ng China. Iba yung zodiac na ibang bansa. Pero ito, Babylonian zodiac to. Okay. Ibig sabihin, dyan ang galing yung unang civilization. Yung unang sangkatauhan. Yung unang zodiac may mensahe. Ay, sorry, naalala ko na. Ang Capricorn, kambing. Hindi lang horn. Kambing. Yung isa kasi ram. Aries is the ram. Naalala nyo? Daniel chapter 8. Si Alexander the Great, yung kambing. Sinaksak niya yung ram. Sa drawing ng contender yun. Na type ng Persia. Natalo ng kambing, Alexander the Great. Sana pakita yung picture sa contender. Naturo mo na to dati, Brother F, yung pinapara Tayo din yung pakita yung zodiac. picture sa contender. Daniel chapter 8. May drawing si Jackson Isipin mo, tumitingin lang ako dyan, may ano yung na ako. Kayo, hindi nyo na,
matignan, malamang gumagalaw sa inyo sa ba. Yung Library, Capricorn, Brother F, library. yung may sungay na kalahati niya is Hindi Capricorn, yung kambing. yung nga, Ang Capricorn kambing, kambing, yung hindi. kalahati niya isda. Yung paa niya. Hindi, huwag mo na isipin yung chimera. Yung isipin mo na lang yung type. Kambing, tsaka yung cordero, nasa Bible. So, kung kayo makita yung picture, galing sa contender na sinaksak nung kambing yung sungay niya yung ano, yung ram. So, nasa Bible yung ram tsaka ano yung goat. Nasa kautusan din yan. Okay, tapos na tayo. Balik na tayo sa regular program. Expansion, di pa tayo tapos sa expansion. So, na-discover nila, dito, pakita na ng pictures na expansion ng universe. Kasi ngayon, nagtatype agad tayo. Pero matagal ng turo to, no? Ito nag-expand ng universe. Sana may ibang picture pa. Mayroon, na-discover palayo ng palayo. Nag-accelerate pa. So, pabilis yung expansion. So, kinalculate na kaya naisip yung Big Bang eh. Bakit? Yung hindi pa yung nag-expand, i-atlas natin. So, gamit yung Hubble constant, na-compute nila gaano kabilis mag-expand. In-atlas lang nila. So, 13 billion years ago, 14 billion years ago, nasa singularity sila. O singular point. O creation of the universe kasama rito. Sa topic na to. Nag-expand na ngayon, nag-expand daw yan. Ngayon nakikita nila expansion. 3 steps to the Hubble constant. Pag-aralan nyo lang kung paano na na-compute. Yung redshift daw. Wavelength. Yan. Pero ito yung yung parallax. Paano ginagamit nila, paano madiscover gaano kalayo ang isang star. Ginagamit nila paano gaano kalayo ang isang galaxy. Kaya nila na-map up yan eh. Isipin mo na map nila yung buong Laniakea, Virgo cluster, local group. Na-map nila na saan tayo sa galaxy. Yung karunungan ng tao nag-a-accelerate. Hindi lang nag-a-accelerate yung galaxy palayo, humabol ang karunungan ng tao. Nakita nila. Hindi last century, ang dami nilang na-discover. Nakahabol yung revelation ng tao, kahit yung nakalipas, kaya nila i-trace back. Batay sa nakita nila ngayon, kaya nila i-trace back yan na expansion. Parang bola na palaki ng palaki. Palayo ng palayo yung galaxy. Isang araw, hindi mo na makikita kasi ang acceleration nila mabilis pa sa speed of light. Ngayon, hindi pa lampas sa speed of light. Yung malapit, mas mabagal ang layo. Yung malayo, mas mabilis ang paglayo. Isang araw, sa sobrang bilis ng layo nila, hindi na aabot ang ilaw sa Earth. Hindi nyo na makikita. Gaano kalayo kaya yan? Parang cellphone to na pinahiga. Kaso, hindi mabasa. Di bale. So, modern galaxies. Okay. Ano kaya yung type niyan? Ano kaya yung type na pakita nga isang picture na 40 billion years o 95 billion years yung sagad na makita ng light years. 95 billion light years yung sagad na makita ng ilaw ng Earth. Yung layo. Kung baka nasa gitna, tas meron kang bola na pinapakita yung sagad 95 billion years yung layo na kaya makita ngayon. May mga galaxies hindi na makita ngayon. Bright na lang makikita. Pag glorified body ka. Okay. O sige. Kung wala kang picture niyan, hanapin mo lang sa edit. Sa edit mo lang idikit.
Number 2 na tayo. Ano yung sabi sa number 2? So, yung discoveries ng tao nag-accelerate, no? So, siguro pakita nila yung graph. Accelerated expansion. O, dinescribe ko na yan. So, wala ka ng picture no accelerated expansion. Sa edit na lang yan. Bago tayo yan palang letter C, number 1. Pero, pakita muna natin sa letter A. Sobrang lalim na nung na-discover ng tao ngayon. Hindi klaro pinag-usapan yung ancient civilization na rin na hinahangaan ng iba na may malalim na malalim na technology sila. Ang pinag-usapan natin yung panahon natin ngayon. Dumi nangyari sa sangkatuan ngayon. Letter B na tayo eh. Bago tayo mag-letter B, pakita yung increase in knowledge. Parang letter C number 1 to. No? Pakita yung graph. Observable universe has a radius of 46.5. Kaya pag in-add mo yan, 90, di lang 95 billion light years. 90, 46, 90, 92, kaya nga 95 oh. Sige. Almost 95 billion light years nga. Yung circumference. So, kailangan lang natin picture na sagad siya. Okay. Ang picture na kailangan yung nasa center tayo. So, yung kalat na universe. Kasi yan ang magandang picture. Nasa gitna tayo. Yung kaya mo makita in all direction is 4.6 billion light years. Kung yung pinaka circumference 95 billion light years. Pero isang araw hindi nyo na makikita yan. Hindi lang yan 95 billion. Baka liliit na nililiit kasi. Lalayo na sila eh. Merong mas malayo pa dyan, hindi pa nakakarating ang ilaw sa atin. Dahil lumalayo sila, yung ilaw nila, nahahatak. Hindi na makakarating sa atin. Yun. Ibig sabihin kung nakarating ang ilaw sa atin, ang tagal na ang creation ng universe. Hindi lang 13 billion light years. Hindi lang 13 billion years ago. Ang Big Bang. Mas matagal pa dyan sa Big Bang. Okay. Pakita na yung graph ng karunungan ng tao. So may limit yung nakikita, no? Beyond that, yan yung sabing things belong to the Lord. May problem eh. Sabihin ko na diretso yung letter C. Ubusan tayong oras. 7 o'clock na ngayon. Pero mamaya babalikan ko. Ano kayang type? Ito yung type sa bride. Meron tayong mga revelation. Hindi na maabot ng iba. Ibig sabihin ni John, the bride, merong language ang bride and the bridegroom na sila lang nagkakaintindihan. Bawat progressive church, merong mensahe na palalim na hindi naabot ng iniwanan nila. So, kailangan mabaybay niyo yan. Para kayo makatawid, singit lang tayo Total, tutuloy pa rin natin yung sequence. Pakita nga yung restoration chart. May pakita ng church age, may pakita ng restoration chart. May ideya lang kayo. Napakaraming revelation. Napakaraming revelation ng Diyos sa church. Pero yung iba, hindi nagsasaliksik. Pakita mo na yung restoration chart at pati na yung halaman. Yan. Okay, kukunti lang yung aral dyan Pero binaybay nyo na ba yan? Ito yung halaman, kukunti lang nakasulat. Pero binaybay nyo na ba yan? Nagkumpara na ba kayo?
sa church age, gusto nyo makagraduate? Hindi lang pagka-berean, kasi yung berean, ugali yan eh. Ito, graduate lang to sa word. Yung mga revelation sa word, iba pa yung graduation ng pagka-berean. Iba pa yung graduation ng pagka-LCM, PTA, Progressive Ministry. Itong graduation pinag-usapan natin, yung present truth. Doctrine to, doctrine. Message to. So, iba pa yung pagka-berean, ha? Pero part ng pagka-berean to. Magtsatsaga ka dahil hunger ka. Makakarating ka sa dulo. Pag-aaralan mo mula bababaw hanggang palalim. Eh sa dami nang nire-reveal ngayon, makakahabol ka pa kaya. Okay lang kung pakinggan mo yung latest. Pero babalikan mo ba yung nakalipas? Kailangan mong balikan. Kung di mo mabalikan, di mo makonekta. Rinig mo lang yung latest, robot ka lang nagre-report. Temporary pwede. Pero gamitin mo stepping stone para makuha mo yung kompleto. Yung buong bahay. Yung buong bahay, yung buong pundasyon. So, rebuke to sa lahat ng churches. Hindi lang na church natin, ibang end time churches, mga dati kong kasamahan sa dati kong church, yung ibang denomination churches, kontento na sila, ligtas na sila eh. Hindi sila required magsaliksik. Tagapakinig lang sila, tagabigay ng tithes, tagalinis ng kapilya. Hindi na sila obligado magsaliksik ng kanilang pastor. Walang programa para kailangan sila mag-report, mag-aral, mag-ganyan-ganyan sa school, parang sa school, no? Mas disiplinado pa sila sa school pagdating. Pero pagdating sa Word of God, hindi pa to yung berean na paano ka umakay o magtiis. Ang berean kasi hindi lang word eh. Ang berean kasama din yung ugali. Yung sarili mong overcoming. Pero so ito, isang bahagi ng pagkaberean, which is yung parte ng word, yung hukom sa word. Pagdating sa word, kailangan balikan yung nakalipas. Tapos, i-compare mo sa present. Bring out of its treasures, things new and old. Kung paanong, dati ang babaw lang ng alam sa universe. Yung biglang lumalim. Sobrang lalim. Paano yung technique nila para madiscover yan? Yung lalim nun, type yan, dapat lumalim tayo. Bakit sinabi ko iba yung berean, iba yung sa word? Kasi word, maturity lang to sa word eh. Kasi, makita lang ng Diyos, sinserong berean ka, nagsisikap ka para lumalim sa word. Kahit hindi ka na makarating sa dulo, ikamatay mo, at least nakita ng Diyos, nagsisikap ka. Hindi nga tayo pantay-pantay. Hindi pantay-pantay makarating sa atin sa parehong lalim ng pahayag. Pero enjoy ka, yan ang buhay mo. Yan ang nakikita ng Diyos. Tanong ka ng tanong. Share ka ng share. Yan ang pinag-uusapan mo. At yung selyado, makakarating. Makakarating. Yung hindi selyado, o malapit na mamatay or what. O matanda na, uugod-ugod na. O wala nang kakayahan. Maintindihan ng Diyos yan. Kita ko yung tatay ni Pastor Villagonza. Hindi naman malalim yun, pero nagbabasa ng contender. Nung bumisita sa church, tuwang-tuwa, pinikinekwento niya yung nabasa niya sa contender. Yun ang abot niya nun eh. Ibig sabihin, alam ng Diyos sino sa atin yung may pagkaberean pagdating sa word. Sa pemberean, di lang yung word Yung berean, pati yung pakikitungo natin sa tao. Kaya ba natin makumbaba, magpatalo, magpalugi. No, alang-alang sa So, ito yung type. Ang revelation ng tao sa science, sa nature, sa creation, sa discoveries, lumalalim din ang pahayag ng Diyos sa tunay na bride. So, yung mga partial, yung nakatanggap ng mga revelation na nasa mga denominational churches hanggang sa end time, meron kaya sa kanila, siguro meron ko konti.
na nakaranas ng pagkaberayan, willing sila mag-walk in the light. Yung kokonti, Diyos na yung nakikipagdealing dyan. O maring mag-move sila from one church to another, palalim ng palalim ang pahayag. Pero wag, hindi yan magiging panikulaita ng panikulaita. Ibig kasi pag nag-move, naging Nicolaita lalo eh. Hindi ka naging Nicolaita. Wala siyang kalaban, wala siyang kinakalaban, wala siyang loyalty. Ang loyalty niya kay Jesus Christ. So kung may tuturo ko sa akin, tatanggapin ko. Kung i-correct ng iba, papakinggan ko. Yan. At kung kaya kong tumulong sa iba, tutulungan ko. Yan, umiikot tayo sa mga churches, sa mga end time at denominational churches. Sineshare natin next level na revelation. Yung he is willing to hear, let him hear. Ganun lang, walang denominationalism, walang kampi-kampihan. Ang mundo ngayon, puro na denominationalism. Yung church world, ha? Kaya sa tingnan mo sa science, hindi sila ganyan. Pag may na-discover isa, inaaral na ng iba yan. Pag may na-discover isang astronomer, dyan, ipapublish niya, patutunayan nila sa sarili ng research. Kung paano yung scientist, ganun dapat ang tunay na bride. Ay hindi dahil kabilang ako dito, ito lang paniniwalaan ko, ito lang pakikinggan ko. Siya lang ang nagtuturo ng tama. Magkukumpare ako. Then aabante ko. So walang loyalty sa kahit sinong tao. Ang loyalty nasa word sa pamagitan ng pagkabereyan. Yung pagkabereyan sa word, iba pa yung word, iba pa yung pagkabereyan mo dahil yung pakikitungo mo sa tao ay walang bias. Okay. So, ang type niyan, sobrang lalim na ng pahayag. Pwede mo ba hanapin, Remy, yung mga paksa na pinost ko yan sa serye. Pero na pinost sa series. Siyempre, English na yun sa series. Mga topic that are progressive in revelation. Progressive revelation topics yan. O sa series yan. Type nyo sa serye. Mapaksa na may progresibong kapayagan na may mga bagong kapayagan. Yan. Search nyo lang. Pakita lang natin ito. Sabihin, beyond sa mga basic topics na to, marami pang ibang na-reveal. Nagre-reveal pa ang Diyos ngayon. Yung nga lang, sa Nicolaita nila, kukunti lang makakatanggap. Ang makakatanggap, siguro mga tunay na bride kasi wala silang bias. Wala silang bias kanino galing yan. Kahit pa na kinamulatan nila, kamuhian yan eh. Hindi siya padadala sa kaaway. Paki-search lang Kung hindi, ito na lang. Magtsagaan natin. Yung church ages, pakita. Habang nag-search yung iba, sa-search nyo lang sa sa series at serie, sa series Progressive Revelation Topics. Paki-type lang. Sa serye, Progressive rin kawakasan. Hindi ko makita, Mga brother. paksang tinype mo na Progressive Revelation Topics. Post yan, hindi yan video. Post yan. Tinayot ko na. So walang lumabas. Di ba? Progressive Revelation Topics. New topics. Okay, new revelations. Pinost ko yun dati. Hindi naman video yan. Sige. Pakita na lang yung church ages. Mabilis lang tayo. Ano ba yung type ng pinag-usapan natin? Ito. Simula Ephesus, mga basic doctrines. Pakita yung church ages ni Gunn. Ephesus may basic doctrines na wala. Nangyari rin sa mundo, di ba? Pwede na to. Pwede ko gamitin yung kay Barbanam. Zoom mo na lang para hindi sayang yung puti sa gilid. May puti pa Para yung ilalim, di ba? Importante yung ilalim niya So zoom mo para sagad niya yung landscape. Sa Ephesus, may revelation. Paki-zoom Okay. Sa Ephesus may revelation. Kaya mo sagad mo. Okay. Pero nagkaroon ng pagtataliwakas. Nangyari ba yan dati? Sa colossal time clock meron kasi
merong ancient civilization, tas nawala, merong dilubyo, then meron tong Adamic period of time, human creation week. Sa colossal time clock na type yan. Dito, sa church age, alam natin nagkaroon ng falling away. Sa human creation week may ganyan din. Mula kay Adan, perfect dati, nahulog sila, then nagkaroon ng restoration, then perfection. Dito man tayo sa church age, nagkaroon ng pagtatalikwas. Yung nakita niyo yung picture kanina, yung dark ages na wala yung aral, tapos unti-unting binabalik. Tapos Laodicea na tayo ngayon. Sa Laodicea, puro itim yung nakikita nyo. Pero, sa drawing pero, yung puti niya ang lalim nun. Kala mo konti lang yung katotohanan. Hindi. Napakarami. Hindi lang alam ng tao. Yung malaking puti dun sa Ephesus, si karamihan ay mainit. Kaya kailan bumalik tayo sa Acts 2, di ba? Mag-share tayo bahay-bahay. Noon, kukonti lang siguro yung Nicolite lukewarm. Kukonti. Ngayon, marami. Kaya malaki pa rin itim. Pero doesn't mean yung puti niya pareho lang sa puti noon o puti nung gitna. Lumalalim yan. Yung puti sa dulo, maraming revelation na hindi pa na-reveal kila Paul, kila John. The words are sealed up and closed until the time of the end. Many shall run to and fro. Knowledge shall increase. Yung knowledge shall increase. Knowledge ng mundo, knowledge sa space, stepping stone natin, knowledge ng bride. Pag binasa niya yung Daniel 12, hindi lang yan, mundo, dati paliwanag ni Pastor, pakishare yung verse dito. Pakishare yung verse dito. Share screen. Pag sinabing the knowledge shall increase, ang paliwalag na ni Pastor Villegonza noon, karunungan ng tao. Pakishare yung verse dito. Daniel 12:4. Pakibukas. Pakishare screen. Daniel 12:4. Zoom mo pa, no? Para yung sayang na lugar makuha. Sakop. Many shall run to and fro. Knowledge shall be increased. Ang kwento ni Pastor Villagonza, syempre, run to and fro, marami ng aeroplano, busy ang airport, busy ang bus, terminal, lahat nagtatrabaho, lahat paroot pa rito, kahit pa noong panahon ng mga Middle Ages. Busy na yung mga syudad. Kahit si Soriano, ganyan ang paliwanag Basic yan. Brother F, tumatawag mali si yan. Brother Jason sa Frogmin Messenger. Nakikita mo dyan? Sa'yo? Pwede mo sagutin kasi nagsasalta ako rito Kung kaya may connecta mo. Gusto niya magtanong ng live, pwede. Kung hindi, tatype na lang, no? So, hindi ako marunong mag-connecta rito kahit mabuksan ko rito, hindi ko pwede yun yan kasi at saka hindi to naririnig. Kunwari, nakasalta siya sa messenger. Mawawala ako rito pag sinagot ko yung messenger. Paliwanag mo na lang na ikaw na lang yung taga-unite, no? Kaya paparinig mo. Kung magkakaibang unit, pwede parinig yan. Ano kasi Brother Okay. F, dito siya tumatawag sa mismong pinagbo-broadcastan sa laptop. Hindi naman nakalagay sa phone ko yung program. Di ba I-message mo nakalagay na niya sa tablet? pumasok na lang siya rito. Bigyan mo lang ng link sa Telegram. Pumasok na lang siya. Kung gusto niya magtanong. Sabi mo naka-live tayo sa Telegram. I-message mo na lang, bigyan mo na link. Hindi ako Sa nakalagay sa phone yet, kaya ikaw I-message pinapakita ko. mo. Nakakaintindi ka ba? Ako magre-reply? Di lalabas muna ako. O kayo muna magsalita Ako ang pinuutusan mo lumabas Wait. Mag-aabis sa In-invite kanya. ni si Karaya yan. Kaso wala raw siyang Telegram.
Sabi ko, sabi ko kay Nakapasok Sikara, na siya dati. kunin na lang yung tanong. Nakapasok na si Jason dati dito. Jason Ibarola. Ako pipindot ang invite. Garbrona. Ibarola yung tinype niya. Share invite link. Kaso hindi gumagana yung sa akin eh. Hanapin nyo Jason Ibarola. Jessico Ibarola, yun no? Yung JI, siya yan. Ipa-invite mo na sa Jessico Ibarola. Kasi sa akin, ako pindutin ko. Ayaw pumindot eh. Ayun na pumindot naman. Okay. Tuloy na tayo na. Pero pwede mo siya pakinig sa serye. Asan na ba ako? Ganito yun. Kung paano lumalim ang karunungan. Ang kwento pala ni Eli Soriano, Pastor Villagonza. Ako naalala ko Pastor Villagonza. Ang daming tao sa mga bus. Dati hindi sila nagbibiyahe na malalayo. Although dati meron na, pero mas malala ngayon. Mabilisan ngayon. May tren, may bus, may motor, may kung ano-ano, lahat. Running to and fro. Sabay ng pag-run ng to and fro, knowledge shall be increased. Ibig sabihin, yung karunungan ng tao, nagmumultiply. So, pakita na yung graph. Sister Remy, yung graph. Yung y-axis tsaka x-axis. Kung nawala mo, dapat pinost na yan. E di gawa bago. Ang knowledge ng tao, habang tumatakbo ang panahon, biglang mag-shoot up yung yung karunungan. Yan ang tinutukoy ng talata na to. Kasama na rin ang revelation sa Bible. May mga kontento na sa dating alam. Hindi naman importante sa kaligtasan yan eh. Sabi sa akin. Anong kwenta niyan? Para lang sa Hudyo yan eh. Lahat ng nasa Bible para sa bride. Para sa true church. Hindi yan nilagay sa para ignorin mo lang. Na may kanya-kanya lang sila. Hindi mo na dapat alamin yung nakatagong revelation sa type and shadows. Pakita yung graph, Sister Rems. Yung graph, di ba, pinost mo pa yan? Saan nakapost yan? Kung nasa messenger, labas mo. Dapat nilagay na sa Sunday broadcast picture. Gawa ka bagong graph kung Okay, ito, bagong graph. Wait lang, Okay. Wait lang, brother F, hanapin ko yung ginawang graph yung paraan. Hindi, habang nag-wait kami, habang gumagawa ka, gamitin ko na to. So, Sister Yed, gumawa ka ng guhit sa 0 point, no? Papuntang kanan, pero mababa ang slope. Mga 20 degrees. Gawin mo 20 degrees. Si Brother 20 degrees. Jason, nandito siya sa Messenger. Dito na lang muna siya magsasalita kasi dina-download niya pa daw yung Telegram. May Jessico Ibarola na eh. Jason Gabrola. Anyway, yung Jessico Ibarola, yan yung pangalan niya dito kasi dati nang nakapasok dito yan. Sa kanya din yun. Iniba lang niya yung pangalan niya. Jessico Ibarola. Okay. So, tuloy tayo. Yung invitation Yung Sister Yed, gawa ka ng guhit. Mula 0 going to 1, papakanan, no? 20 degrees. Hello, Sister Yed. Kaya ba gawa ng guhit? Pero si Mama gumagamit ng laptop. Kasi 'di ba may pinagawa ka na sa akin yan, kinoment ko, di ko matandaan ko sa Office Analytics ko nalagay yun eh. Yung Hindi, may ulitin mo spike lang yung ba? ginawa mo dati. Kasi Oo nga. pag-uwit ko na. Ulitin mo yung ginagawa mo. Lagyan mo na ng guhit, no? Lagyan mo na ng guhit. Sa edit mo na baguhin. Pwede mo pagandahin yan eh. Pwede mo kumuha sa Google yan eh. The knowledge of people shall increase. Mag-Google ka rin, Sister Yed, no? Kung iba yung gamit mo. Graph. The knowledge of people increase in the last century. Graph. Type mo lang graph.
O, Sister Remy, lagyan mo lang ng guhit to. Wala ng oras yan. Sinabi ko na, gagamitin natin yan eh. So, wala lang tawagan, wala lang regular tawag. Kaya, kalat-kalat mo pa muna. Akala ko kasi nakita na niya pero ginawa ko na yun nung ano eh. Kailan natin regular reckoning, okay? Kasi, pag wala, di, ano, ano tayong, Hindi ko alam. kandara pa tayo ngayon. Pakilagay mo na yung guhit. 20 degrees muna. Wait lang, Paakyat. lalagyan ko na. Yes. Saka mo na hanapin. Pwede na i-google. Meron ding ibang gumawa niyan. Graph of the knowledge of people in the past century. Guguhitan ko lang. On the past 100 years, the past 2,000 years, knowledge increase ngayon. Pwede i-google na yan. Pwede kayo rin kayo mag-google yung ibang kapatiran. No? So, natatagalan tayo dito eh. Lagyan mo na ng guhit. Ang dali-dali lang eh. Hindi ba magawan lagyan ng guhit? Naglilipat pa Kung hindi, screen para maano to. Kasi okay. Sinong kayang gumawa ng graph? Kahit word lang, mag-drawing lang. Magbukas ng word, tapos kinakamay lang. saan ko Sa cellphone. Siguro sa edit mo na ng baguhin, no? Papatuloy na ako. nakikita Balikan na lang ko na lang ito. Kasi kung kaya mo maglagay, kung kaya mo maglagay, ayun na, O sige, kailan tingkaran. Nakita niyo yung guhit, no? Laliman mo yung itim para, diinan mo yung itim. Pinakamaitim. Yan, sige. Yan, mababa pa, no? Isipin nyo, first 1,000 years to second 1,000 years, second century. Sige, tuloy lang. Pagdating ng number 3, biglang, huwag mo masyado mataas. Baba pa konti. Tapos, ano ko pa sa pagdating ng number 3, kailangan from 1 to 3, hindi ka pa nakakalampas ng 1. Number 2 mo, umabot ko na sa number 1 ng Y. Gawin mo, from 1 to 3, doon ka lang makakarating sa 1. From 0 to 3, x-axis, umabot lang ng number 1 sa y-axis. Yan yung represent ng karunungan. Sige, tama yan. Sige. Kanan pa. Huwag ka muna umakyat. Kanan pa. Makarating ka ng number 3. sabi kayo. Okay, sige, lampas. Huwag ka umakyat. Lumalampas ka. Umakyat na agad. Kailangan sa 3 ka umakyat. Kahit hindi ka pa umabot ng 1, huwag ka muna umabot ng 1. Gitna ng 3. Yan. Sige, dikit sa 3. X-axis 3. Dikit sa 3. Nahirapan ba kayo? Yan. Okay. Isipin mo, the last 1,000 years, sa dulo biglang sasabog ang karunungan. Isipin nyo sa loob ng church ages, sa last 2,000 years, sa last century natin, last 1500s, fourth watch, biglang dun sasabog ang karunungan. Yung Reformation period. Mula restoration hanggang perfection. Isipin nyo, itong the 1500s, sila Copernicus, Giordano Bruno, sila Tycho Brahe, mabababaw pa yung alam nila. Mas maganda yung kanina. Di bali. Kasi yan, dito na tayo. Okay. Tapos, the last century, biglang shoot up. Ito yung sinasabi sa Daniel 12:4. Pero ang unawa ng karami ng churches, human knowledge. Ang gusto ko ipakita, parallel revelation. Na type. Kasi yung stars, isang halimbawa yan eh. Di ba? May Bible of the stars, may Bible of the stones, and may literal Bible tayo. So yung Bible of the stars, and yung Bible of the stones, yan yung nasasaliksik nila sa archaeology and astronomy. Yung expansion ng universe. Kung nag-expand ang universe, pero nakahabol naman sila ng karunungan, meron sa atin makakahabol. Meron sa atin makaka-accelerate. Yung anak natin dapat na-accelerate na yan. Hindi niyo na-realize. Yung miyembro natin dapat na-accelerate na yan. Wala lang umaampon pa. Kung may umaampon,
Mabilis lang ang acceleration. Imbis na manood kayo ng mga libangan na iba, Bible lang ano nyo, ito maganda oh. Sabi ko nga may makukuha kayo sa ano eh, sa Google eh. Di ba? The last century, biglang nag-shoot up oh, ang taas. Kasi malapit na yung katapusan ng mundo. Bakit? Ano magiging parang kay Nimrod na lang ba na makakarating tayo sa langit na lalalim ka lang lalalim pero paikli lang ng paikli ang panahon no? Maikling panahon ng marami revelation. Ito yung problem kung di ka sumasabay. Sumasabay ka lang sa mundo, sa hanap buhay, sa kayamanan, yung sa school, may pinag-aaralan ng anak natin na hindi natin alam, pero spiritual. Nako, wala kayong effort. Nag-effort lang kayo sa ano, sa panlupa. Ay, kailan pag-aralan ko paano lakarin ng papeles, paano yung traffic light, paano ang cellphone, kasi kailangan ng buhayan, paano yung SSS, ang daming isipin eh. Ako, sakit na ulo ko eh. Mga tax declaration, kung ano pa. Tindahan, mga permit, daming dapat tandaan dito sa lupa para mabuhay, no? Yung ginagawa nyo, para mabuhay. Anak, hindi ko na maintindihan tinuturo sa nyo, pero sana makagraduate ko para kumita. Oh, may alam sila sa school na hindi natin alam. Although, posibleng makasabay ka rin. Pero ganito, may mga pahayag sa Bible na sa kapangyarihan nyo lang assert authority. O kung sa church, progressive ministry, yung ampunan sa church, makakahabol. Anong habulin natin? Revelation ng Diyos. Yung lupa, wala nang question dyan eh. Yung revelation ng Diyos, yun ang magbigay eternal life. Yung revelation ng Diyos, nasundan mo. O kung sa version ni Brother Jason, yung tinatawag niyang dispensation, ang tawag ko dyan, progressive revelation eh. Ibig sabihin, lumalakad ang pahayag ng Diyos. Sumabay ka. Pag di ka sumabay, nagpaiwang ka sa nakalipas na revelation, nasa lumang dispensation ka, hindi ka umabante. So, hindi lang Hudyo versus Christian. No? Itong mga Christian churches, meron silang partial revelation ng mga katotohanan na kontento na. Ayaw maging berean. Pero kung berean ka, maraming i-reveal sa Diyos sa'yo. Iba ka. Ang tunay na church, iba ang na bride, na mararapture, na glorified body, iba sila. Ang pagkakaiba nila, hindi lang wash in the water of the word. Mabibigay sila ng malalim na pahayag. Yung pinakamalalim na pahayag, matatanggap nila. Ano yung malalim na pahayag? Anong verse? Ephesians 1:17. That God may give unto you the knowledge and the revelation, in the knowledge of Him, God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, He give unto you. 1 Corinthians chapter 2. The Spirit searcheth all things, the deep things of God, or eye hath not seen nor ear heard. 1 Corinthians 2:10. The things which God had prepared for Him. Para sa bride to, para sa church. So, ligtas na kami, hindi na kailangan maglalim-lalim. Pero kung ikay ligtas, gusto mo maglalim. Parang love letter ni Kristo. Gustong-gusto mong buksan. Gustong-gusto mong basahin. Kung meron siya ni-reveal, pakikin ka. Hear what the Spirit said unto the churches. So, meron bang mga iba pang pahayag? Nakakalat yun. Nakakalat yun sa ilang scholars ng denomination. Nakakalat yun sa ilang statement sa end time message. Nakakalat din yan sa mga, kahit yung mga maling nagtuturo. Kaya sa napaka-humble berean mo para mapulot yun. Kasi kailangan mong adjust yun. And that hindi pa to ginto eh. Halo pa yung bato, tutunawin pa yung bato. Ihiwalayin mo pa yung bato. Oh. Isasalang mo pa sa ano, sa pugon. Aapuyan mo pa. Gold tried in fire. So ang berean, part ng pagtsatsaga yan. Of course, iba pa yung tsaga na asawa mo, anak mo, church mo. Pero lahat yan, gold tried in fire yan. At mataas yan.
Di ba? Dati sabi ko, yung testimony report lang. Inggit na yung iba, nahanga na iba. Pero hindi lang tayo dapat makontento dyan. Kasi yung testimony report, pwedeng pakitang tao lang yan eh. Hindi ko sabing titigil tayo sa testimony report ha. May malalim pa tayong magagawa para tayo maging super church. Yung acceleration, yung tinatawag kong walang namamansin sa alok ko eh. Yung unschool, o walang nakikipag-reckoning. Ang unschool, pwede mag-accelerate ang anak sa academics, no? Pati trabaho, etc. Kumita na maaga. Pero, type yan na pwede ka mag-accelerate sa spiritual. Sasabay mo lang yung dalawa. Yan ang enjoyment niya sa buhay. Kung umaasa ka sa sanlibutan na mga eskwelahan, traditional-minded ka, ay kakargahan niya ng worldly. Mapansin, wala na siyang gana sa Word of God. Gusto lang niya makipagbiruan, barkadahan, kosa-kosa, ganyan. So, kailan mapunta sa Word of God yung excitement? Kailangan muna natin yan para maka-accelerate. Kung hindi ka mag-accelerate, hindi ka makakahabol. Kaya kailangan kayo magpatulong, magpa-train, paano humabol. Ayan yung type nito. Kung nga sanlibutan nakakahabol, meron tayong hindi na kayang habulin, no? Alam niyo ba tong tablet natin, cellphone natin? Yung microchip transistor niyan. Pinapanood ko sa YouTube. May mga bagay hindi ko na maabot. May mga bagay sa sanlibutan na siyensya. Lumalampas na sa karunungan ko. Pero yung anak natin may pagkakataon pa. Kung ang enjoyment nila pag-aaral lang, number 2, spiritual, malayo mararating yan, mataas ang sweldo niyan. Gustong-gusto nyo mataas sweldo nila, pero tinatamad naman kayo mag-assert sa unschool. Sasabay lang sila sa ordinary school. Batayan nyo ng sweldo eh. Hindi, batayan dapat, mag-enjoy sila ng Word of God. Bonus na lang yung mag-advance sila sa academic, mataas ang sweldo nila. Bonus yun. Pero ang ultimate na premium nyo, yung Word of God, yung lalim sa Word of God ng mga anak. Kasi, kunwari, nakipag-reckoning kayo, regularly, yung anak nyo, alam na nila yung paliwanagan ng mga debatista. Alam na nila yung, pag nakinig kayo sa debatista, ang dami nilang alam dun sa iba. Yung mga kinokorek nila. Lampas pa yung anak natin dun. Siyempre yung topic nila, paikot-ikot lang eh. Yung malalim yung topic, di nila pinag-usapan eh. Pero lalampasan ng mga anak natin, nag-enjoy yung anak natin dun. Kahit nga ako, mag-enjoy makinig dun eh. Meron tayong kapatid na nag-enjoy makinig sa debate eh. Okay, lalampasan natin sila. Isipin yung anak natin kung nag-enjoy sa kanila. Tuturuan pa natin mag-enjoy pa sa malalalim na. Hindi na nila mapag-usapan. Parang ayaw na nila pag-usapan kasi ayaw na nila pag-usapan yung tamang communion. Ayaw na nila pag-usapan yung tamang Melchizedek ko ano pa yan. Yung Malakay, yung end time Elijah, kung ano pa. So, dito sa end time, meron ding iniiwasan yung iba. Sa atin, dahil Berean, tandaan nyo, dapat sa puso nyo, hunger nyo ang acceleration. Balik na tayo sa ating, parang inunahan ko yung letter C, no? Balik tayo sa outline. So, nakita nyo, in the last century, biglang shoot up. Kung spiritually hindi kayo nag-shoot up, mag-isip kayo. Of course, meron din sa atin, hindi rin natin pinashoot up yung academic nila kasi ang habol lang natin. Pumasa ka na, di bakasyon ka na, laro-laro ka na lang. Tapos na yung school. Pahinga muna ako, kaya busy-busy mo na. Hindi mo alam, dapat sinasamantala nila mag-advance. Sa academic yan. Kung di ka sumasabay sa sanlibutan na di pwede ka mag-advance. 10 years old lang, engineer na. Kumikita na ng milyon. Ayun yan. Pero hindi yan ang target natin. Ang target natin, spiritual. 10 years old na, diakono, pastor, overseer. Meron na silang 2B na kawan. Relax ka na, wala ka na alalahaning dote. Yung pinaliwanag ko, number 1 sa letter C. Yung number 2,
Hindi ko pa yung pinaliwanag. Babalikan natin yan, ha? So, itong outline ng guide natin, kung tumalon ako. Mag letter B na tayo. Nakita na natin yung ano eh. Kasi kanina hiningi ko yung graph, di ba? Gagamitin natin yung graph para ipakita sa letter B yung karunungan ng tao. Yung letter A, yung na-discover nila sa cosmos, sa universe, sa space. Okay? Nag-accelerate ang galaxies. Inflation ang tawag nila dyan. Kaya cosmos inflation nilagay ko. Meron pa sila ibang version eh. Pero hindi ko natatalakayin lahat yan. Biglang lalamig lahat, biglang sasabog lahat, or what. Dito to sa letter B. Ito tungkol sa nangyari sa mundo. Particularly sa sangkatauhan. At yung spelling na sa English, humanity. Kung ako ay nagkamali, i-edit mo na lang yung humanity. Okay? Baka pinag-usapan natin China. Hunan. Yung COVID. Humanity yan. So yung number 2 nakalagay humanity. Kung galing sa akin yan, paki-edit na lang ha. Check nyo lang kung ang type ko humanity. Okay. Letter B. Kung di nyo na-research, kanya-kanya research kayo. I-type nyo nga ngayon sa Google, winding down to a singularity. So, kanya-kanya kayong search ngayon sa Google. So, interactive ang ating broadcast. Bawat isa pwede mag-contribute. Nung nangyari sa mundo ngayon, prophetic na to. Pero wala pa tayong Bible prophecy ah. Although hindi, nagbigay tayo isang verse. Pero, itong winding down to a singularity, siguro hindi lang 1 and 2 nang nakalagay. Ito, quantum AI, tas yung impending end, ibig sabihin, humanity impending end. Naramdaman nila, parang darating ang katapusan. Yan. Parang parang nag-accelerate tayo parang biglang babangga. Parang bubble will burst sa economy. Utang ng utang isang araw, hindi na mabayaran, sasabog ang bubble. Pero iba-ibang aspeto, hindi natin matag-usapan yan. Pwede nyo singit kung kaya nyo ipaliwanag. Dito lang tayo sa science kasi ang cosmos ng specialty ni Einstein. Yung space, di ba? Yung quantum, yan ang specialty kalaban ni Einstein sa science nun. Si Niels Bohr. Yung quantum is the small things. Yung atom, yung molecules, atom, electron, proton, tas loob-loob pa. Quantum particles. So, may science yan. Magkaiba yung science ng formula sa cosmos, sa universe, macrocosmos. Ito microcosmos. Sa quantum level, pag sa quantum level, yung electrons, yung ginagamit nating transistor, tablet, cellphone, laptop, puro chips yan, di ba? Oh. Ngayon, na-discover na. Quantum level ang tawag yan. Sobrang sophisticado, hindi na makasabay. Nakita ko sa isang maliit na square centimeter mo lang. Nasiksik na nila, billion na transistor. Sipin mo yun, no? Nakikita ko yung paggawa eh. Parang nakakalula. Nakakalula na yung na-discover nila sa mundo. Pero ano ba yung type niyan? Meron tayong revelation, nakakalula sa iba. Hindi para ipagmayabang ha. Kasi yan ang gusto ng Diyos bigay. Yan ang dote. Yan ang hiyas natin. Yan yung mamahaling hiyas natin. Yan yung bigay ni Eliezer kay Rebecca. Kasi pasado siya. Oh. Yung mamahaling hiyas. Mamahaling hiyas ng mga revelation. Kaya ingatan. Paano mo ingatan? Kailangan i-share mo. Kasi hindi mo malimutan. Pag regular mo tinuturo yan. I-share mo. Pag nalimutan mo, nawala mo yung hiyas. 'Di ba? Parang nawala nung isang babae ang isang coin nanap niya. Kasi bigay sa kasal yun. O ganun din. Huwag niyo walain. Bawat revelation ng kalimutan, bali wala lang yan.
magiging sosyalan lang ang church. Ngayon, madalas i-share, tinutulungan natin yung ibang di nakakaalam, hinahabol natin sila, naampon natin sila, o tayo lumalago rin. Sabi ko nga sa isang nanay dito inutusan mo yung anak mo magtenyente sa iba, lalago ang anak mo. Akala mo, hindi mo obligasyon yung ibang tao. Pero pinattern ng Diyos kung tayo, inalagaan natin ng iba, yung anak natin na frontline, makikinabang pa tayo sa sarili natin pamilya. Bukod sa hindi sila makorap o ikokorap nila, pagpapalain ka ng Diyos. Natututo yung anak natin naging seryoso, naging focus. No? Gusto lumago sa malalim. Okay. Paki-report nga, ano yung na-search niyo, winding down to singularity? Paki-type na lang, quantum AI revolution. 20 minutes lang tayo Paki-type humanity impending end. Kahit kanya-kanya kayo report, sige. Stoyed. May na-type ka na? Google mo lang ngayon para mabilis. Hello? Kahit sino? Wala ba nag-type? Ngayon na, babanggit na ako magre-request ha. Papakitype, Lito Len Joanna, Ami Jerry, at mga anak na inutusan. Lisa Owarut, JP David dapat tumigil na sa tugtog. Yan ko nandyan, JP David. Pakitype lang. Sige, pakikwento yung nabasa niya. Winding down to singularity. O, kung 1 or 2 ang na-type nyo, sabihin mo na lang. Letter B, 1 and 2. Wala. Alin dyan? Paano? Patulong ka sa anak mo, tusan mo. May magulang na gagawa niyan. Tinutulungan mo yung anak mo. Pero hindi lang ngayon Lagi yung ginagawa yan sa bahay. Ano sa'yo mo? Hello? Screenshot, nawala. Patulong ka sa anak mo. Iba naman. O, Jerry Ami. Sana hindi ka na busy sa gawain bahay. Pakiutos lang, tatype lang Brother Daming may F, cellphone dyan. Brother Kahit F, hindi nakapasok. tingnan mo kung Ah. nakamute ako dyan. Naririnig ba ako? Naririnig ka? Ayan, nawala si Brother Jason, pero nag-message siya dito, sabi niya okay na sana yung progressive revelation, tama ka na daw doon. Yung prophecy tsaka yung mystery hindi mo pa alam. Tapos napunta ka agad sa expansion of the universe. May spiritual essence ba yun? Sabi ni Brother Pakinig na lang Jason. siya, Kung bere yan. Dapat tapusin mo. Kasi kung hindi mo tatapusin, siyempre, pwede ka mag-speculate. ano yung hindi niya nasabi? Ano Yan daw, yung Brother nangyari kay F? Pampet. Actually daw, hindi na daw dun lalago. Ang kinalaman lalago? Oo. Actually, hindi na tayo lalago dyan. Ang kinalaman sa sanctification at spiritual maturity niyan. Magandang turing kong tanong yan, Hindi ko Tapos, sinabi, Kahit nalalalim tayo sa science. kahit malaman Ang sinabi pa ko, yan, makakatulong sa soul winning at evangelism yan. Ilang taon na kayo. So, iba yung soul winning Yung ibig sabihin, evangelization yan. Discipleship. Tumanda Mag-start tayo sa na, mababaw. tumanda na Mag-start kayo tayo sa dyan. mababaw. So, ipaliwanag ko lang, hindi ibig sabihin, mag-aaral kayo ng astronomy. No? Kung titignan nyo lang yung type and shadow. Yung type and shadow. Okay? Ang church ba, lalalim sa word? Kinote ko na yung verse 2 verse pa lang kinote ko. Marami pa iba. Diba? 1 Corinthians chapter 2. No? Kunwari, kung susundan ko yung mentality ng dispensation list. Ang Corinthians chapter 2 ba, hindi yan church? Hindi ba yung body of Christ? No. Yung Ephesians 1:17, hindi ba yan? No? So, yung mga nagsabi, hindi nalalalim, yan yung mga denominasyon.
Hindi na kailangan malaman yan. Tananggap mo na si Kristo, ligtas ka na. Hindi wala ka nang gagawin. Di ba? So, another topic yan ha. Tungkol yan sa eternal security, sanctification. Pero ang tunay na bride, ang tunay na church, ang tunay na body of Christ, may desire sa perfection message to eh. Merong message pang soul winning. May message pang evangelize. Magagamit mo ngayon, nalalaman mga tao sa nangyari yung tao sa mundo. Pag-evangelize din to. Itong topic, pwede ba ito pang evangelize? Pwede. Kasi may mga tao, ang utak nila nasa lupa lang eh. Saka mo ikokonekta, yung nangyari sa lupa, papunta sa Word of God. O saka mo pa interest na meron pang ipapahayag ng Diyos sa kanila. Kaligtasan, importante yung kaluluwa nila. So magagamit mo ba ito pang witness? Pwede. Pwede nyo ito diretso itubi agad. Kahit itubi nyo agad, ituro nyo agad sa labas yung mga advance, okay lang yan. Kailangan mag-aral din kayo ng basics. Okay, balikan nyo. Kaya yung sinasabi ko kanina, hindi masama, makinig ka ng advance. Pero babalikan mo yung basics. Ang soul winning, kanya-kanyang approach yan. Kanya-kanyang approach yan. So, tuloy tayo. Kwento lang yung nag-google nyo, winding down to a singularity. So, mag-search pa rin iba, habang nagtatanong, Sterling, kasi 40 minutes lang tayo. Ay yung Okay. yung kahulugan nung sinasabi mo, winding down to a singularity, tama ba yun? Na-search nyo na ba? Na-google nyo na? Oo. Sige. Ibig sabihin, parang unti-unting humihina, lumiliit o bumabagal. Parang katulad na halintulad sa makina na unti-unting humihinto. So sa singularity, ang singularity ay isang special na salita na ibig sabihin sa physics, black hole, colon black hole. Isang punto na sobrang siksik at wala ng sukat o limitasyon. Halimbawa, sa gitna ng black hole, lahat ay nagiging isang punto. Sa philosophy at theology, isang ultimate point, one source o pinakaiisa. Minsan ginagamit para sa Diyos bilang isang pinagmulan ng lahat. So, ang buong kahulugan ng winding down to singularity, parang unti-unting bumabalik o nagko-coverage ang lahat sa isang punto o isang pinagmulan. So, simpleng Okay. taga, lahat ay unti-unting nagsasama-sama hanggang Full circle sa ibang term. Sige, paunti-unti ganito yan. sa isang sentro o Pakita ulit yung outline, no? Sumasakit ang mata ko. Na-infection. Quantum AI. Pag nagtatakaw ngayon, baka hindi ma-shoot. Okay. So, hindi ko mabuksan ang mata ko. Sarado ng muta. Okay, tiisin ko muna nga matapos. So, pakita ng picture. Ito yung kailangan yung picture, no? 12 minutes lang tayo. May nararamdaman yung tao sa buong mundo. Kahit hindi sila Christian. Christian o non-Christian. Sa Christian, iba-iba level. May nararamdaman silang katapusan na darating. Yung number 2. No? Sa I Ching, sa ano-ano pa. Nostradamus effect. Kung meron lang tayo regular reckoning, baka pati picture ni Nostradamus effect, meron ka na rito, no? Ano ba yung nasa Nostradamus effect? Nagko-quote siya sa iba-ibang paniniwala. Sa Hopi Indians, sa I Ching, sa kung ano na pang Buddhism, Hinduism, sa Egyptians, meron katapusan ng mundo eh. Although, sa turo ng reincarnation ng Buddhism, parang walang katapusan, no? Pero may cycle. Kahit Maya calendar, may cycle. Pero may katapusan din. Bakit may dulo tong calendar? So, pero, ang singularity, kahit wala ka, bahala ka na maghanap ng picture, ang meaning yan, pakita mo lang yung graph ng acceleration. Yung graph ng acceleration, hindi pwedeng tuloy-tuloy lang akyat yan, di ba? Konting hakbang mo lang sa time, sobrang daming karunungan na. Sobrang daming impormasyon, konting panon, di ba sasabog ang utak mo?
may mangyari sa mundo. Hindi yan aksidente. Kasi kung if everything will continue as usual, sabi sa 2 Peter, paano to? Biglang tumaas. May mangyari sa mundo. Guys, ibig sabihin, taas tayo ng taas. Hindi, may katapusan yan. Hindi yan nabumuhay, tataas ng tataas. So, kung everything continues they were, 2 Peter, sabihin mga scoffers, may hindi biglang taas yan. Mabagal ang taas niyan. Biglang taas niyan. Yung Brother Francis kanina, yung winding down na sinasabi, parang unti-unting humihina siya, lumiliit o bumabagal. O, parang nagdi-decline, parang ganun. Hindi decline ang word. Ang pwede mo sabing decline, maikling panahon lang ang tinakbo, ang daming karunungan na natutunan, na-reveal. Dati, mahabang panahon bago ma-reveal ang isang bagay, madiscover ang isang bagay. O, ilang libong taong gumagamit kayo ng kutsilyo, pamatay ng tao, ng espada. Hindi, parang ang intindi ko, Brother Francis, halimbawa, kung time yan, time. Tumatakbo yung panahon, sa umpisa, katulad ng parang naririnig ko rin sa ito, medyo mabagal ang progression ng pagbigay ng Diyos ng information o knowledge. Pero panahon. Pero habang lumiliit, parang yung winding down, parang sa dulo, lumiliit na yung panahon, yung oras, pero mas the more bumibilis yung acceleration. Yan yung panahon ko sa iyo noon. So, ang sinasabi mong maliit, tinutukoy ko, maliit na panahon lang. Lumiliit ang panahon na maraman mo maraming bagay. Mabilis parang ang acceleration. Ang lahat ng natutunan for the past thousands of years, madali mo nang intindihin. Madali nang intindihin ngayon. Oo. So, at hinihinayang ko kayo lahat. Dapat sinasamantalan nyo kasi ang anak nyo pwede ma-accelerate. Kayo pwede ma-accelerate. Ibig sabihin, yung bride dapat mag-accelerate. Yung bride dapat mag-accelerate. Yung church dapat mag-accelerate. Kaya tinatawag na super church eh. Pag hindi kayo nag-accelerate, kasi wala kayong ginagawa, okay lang. Ang gusto nyo lang siguro ma-accelerate, hanap buhay. Pera, ganda ng bahay, asenso, karera, career. Di ba? Pero wala. Dapat tayo ma-accelerate sa yung pag-glorified body ka, yan ang commodity mo. Yung magpapag-glorified body sa'yo. Pag yung puso mo nandun sa acceleration na yan, kahit let's say, ang bagal ko, hindi ko siya maabutan, okay lang. Ang nakikita na dyan, sumahabol ka. Ang nakikita siya, tinatamad ka. Maglilibang ka ng ibang bagay. Ayaw mo pa sundin yung instruction. Pinababaw na nga yung instruction, ayaw mo pang gawin. So, may damage yun. No? May casualty. Kung di ang pamilya mo, sarili mo, pwedeng kapatiran maging casualty. Umiyak ka na lang. Brother Francis, sa physics na kasi, physics yung sinasabi mo, physics science, parang tinatype. Pinatype ko na sa spiritual. Okay. Oras? Parang wala pa tayo sa prophecy. Yung physics, yung sinasabi mong situation ng kapatiran, individual or as a majority, na pag ang puso wala, sabihin, meron siyang kakayanan, pero hindi niya sinasadya, hindi ma-accelerate. Ibig sabihin, sa physics na sinasabi mo, parang ito yung sa singularity, parang ito siyang black hole, diba? Sa universe may black hole eh. Parang kinakain natatagalan tayo. Shortcutting ko na lang. Kinakain niya mahaba yung kwento mo eh. Ito na tayo. Acceleration tayo. Hindi na tayo universe ha. Yung anak natin nasa school, may pinag-aaralan sila na kung di ka sumabay, hindi mo maabot. Agree ka? Tama. Agree, yes or no? Agree? Yes. Okay. Type yan sa spiritual. Doesn't mean anak lang na dapat natin pa-accelerate. Kung kaya ng anak natin
At kung kaya natin, kahit matanda na tayo, sumabay sa sanlibutan. Sumabay. Ito yung cellphone, at least ito yung saksakan, ito yung trambia, yung ganyan yan. Ngayon wala na resibo, PM na lang. Screenshot na lang. Yung check kahit hindi nadalhin sa bangko, picturean mo lang, deposit na. Okay. Acceleration, di ba? Kung kaya natin sumabay sa sanlibutan, kailangan mo mabuhay. Kaya mo rin spiritual mag-accelerate. Kaya mo rin. Kasi hindi imposible, anak natin o tayo, mag-accelerate, sumabay sa pangangailangan ng sanlibutan, kahit di mo ma-perfect lahat, no? Hindi mo man talaga kayang ubusin lahat eh. Pero spiritually, yan ang gusto makita ng Diyos sa'yo. Spiritually, gusto makita ng Diyos sa'yo, yung hunger sa mga fulfillment ng prophecies. Number 2 kanina sa letter C. Fulfillment of prophecy. Maraming na-fulfill ngayon. Yung ibang denomination, alam nila yan. Sinasaliksik nyo ba? Nakikinig ba kayo? Pinababayaan nyo lang. Na iba nakikinig. Pero karamihan sa atin nakikinig ba? Lagi ako nag-share sa Hukom Ministry at iba pa sa Chronica, Progressive, Chronicles, Progresibo. Yung mga prophecy, minsan sa serye pa nga, sa series. May share ako ngayon doon yung nagtuturo sa ganyan. Ngayon, pinapanood nyo ba? O pinabayaan nyo lang kanya-kanya kayong panood ng telenovela? Katatawanan. Unahin nyo to. Magbabad opposition kayo. Paano nyo i-accelerate ang anak? May plano ba kayo mag-accelerate ang anak nyo? May plano ba kayo mag-accelerate ang kapatiran natin? Parang pinabayaan nyo sa ibang libangan. Pag tinatawag, po, ano po po yun? Di pa nakikinig. I-assert mo lang para makinig. Sourcing config mo para makinig. Ibig sabihin, pwede nyo i-accelerate sila. Mag-enjoy sila sa Word of God. Kasi hawig lang yan sa school eh. Nag-assert kayo para mag-aral sa school eh. Para pumasa sa school eh. Ganito, spiritual din yan. Bakit kailangan may acceleration ba sa believer? Meron. Nakasulat na sa Bible. Pakibul mo nga yung sinasabi mo, singularity, Brother Francis, do sa winding, Ngayon, may nangyaring winding down sa mundo. Sana i-search nyo ang picture, no? Pakita na yung winding down kasi maubusan tayo oras. Kung may habol mo. May winding down ng knowledge ng tao. Yung quantum AI nakakatakot kasi pwedeng magkaroon ng artificial intelligence na lalampasan daw yung karunungan tao. Tinatawag din nilang singularity yan pag nalampasan ng computer ang knowledge ng tao. Ano yung HI? Human Intelligence. AI. Artificial. O yung may picture. Sino magpapaliwanag? Yung iba yung quantum computer, iba yung AI. Pag pinagsama yung dalawa, sobrang speed of light, sobrang high speed ng karunungan. Exponential ang growth. Hindi mo kayang habulin. May mangyari sa mundo. Isang araw ang humanity magiging obsolete. Sila na lang matitirang intelligence. Anong type niyan? Siyempre hindi sila naniniwala sa Diyos. Anong mangyari? Parang yung mga futuristic na palabas na sa future wala ng tao, puro intelligence na lang. Parang kaluluwa na lang yan eh. Walang type sa glorified body, no? Sino yung magre-report? Yung kinakatakutan nila na mas dangerous pa yung AI. Baka extinction ng humanity mangyari. Yan ang isang halimbawa ng winding down. Walang magpapaliwanag, no? Sige, paking-chair. Quantum AI po. Quantum AI, singularity. Sabi po dito, gumagamit ito ng qubits na maaaring magkaroon ng maraming estado ng sabay-sabay. Tinatawag na superposition. Yan yung technique pa paggawa ng quantum computer. Masyadong advanced yan sa ordinaryong computer natin. Mabilis siya mag-compute. Hindi natin kailangan i-detalye ngayon kasi wala tayong oras. Ayan. Ang kailangan natin, ano ba yung tinutukoy nilang
quantum AI singularity. Ano dito, Brother Francis, But ako, ang kuha na lang dito sa AI, no, yung Mabilis artificial intelligence, ito ba ay galing sa Diyos o it's from the tree of knowledge of good and evil na kumakalat Pareho, ngayon? pareho. Pinintulutan ng Diyos, galing sa tree of knowledge, good and evil, pero ito ay, ano to, parang kapangyarihan to. Yung quantum AI, isang kapangyarihan na super Magagamit intelligence. sa Diyos, para magagamit sa Diyos, pwede rin magamit sa demonyo. Ganon. Magagamit talaga ng demonyo kasi aminin natin, demonyo yung sangkatauhan. Okay? Ah, Ang demonyo, yung walang kinikilalang Diyos. Hindi kumikilala sa Diyos. Eh, kahit pa kunwari may Diyos kayo, pero focus nyo lang maghanap buhay ang anak nyo, makagraduate. Yan lang, mag-alaga ng cute baby, yan ang focus nyo. Hindi spiritual nila. Yan ang demonyo, okay? So, ganun ang buong mundo. Ganun din ang ibang churches. Kasi hindi nila habol yung malalim na revelation. Hindi nyo kailangan lumalim sa revelation. Ang gusto ng Diyos, kahit hindi kayo makapantay-pantay, sa puso nyo gusto nyo, yun ang bere yan, di ba? Okay. Walang makakapaliwanag ng singularity. Sa lexikin nyo na lang, ha? Singularity ng quantum AI. Sabihin, isang araw may mangyari sa sangkatauhan. Ano yung number 2? Impending doom. Impending, pakibasa nga, yan, humanity. Impending end. O may nag-google na ba kayo? Kung wala, bukas na yan. Bawat samahan, kahit ibang reliyon, may nararamdaman, kahit scientists, may nadidiscover sila na darating ang katapusan. Sa space nga sabi nila, overdue na yung asteroid Overdue na parang yung asteroid. kahit ng scientists ngayon, nakakaramdam sila ng panganib kahit dito sa quantum AI. Hindi lang nakakaramdam, may nadidiscover sila. By science to. O every 100 years, kailangan may bumagsak na malaking asteroid. Meteorite. May super volcano. O, di ba? May rogue waves, kung ano pa. So, tsunami. yung ibig sabihin daw po ng yung singularity na quantum AI ay lalampas sa kakayahan ng pag-iisip ng tao at magiging self-improving nang hindi na kailangan na pag-control ng tao. Sabi ko no, konsepto ng futuristic, maaari itong pagdulot ng mga sumusunod. Parang future, para gagamitin sa future. So, hiniling ko sa inyo, i-google nyo, Nostradamus effect, bawat reliyon nakakaramdam ng katapusan. Yung number 1, scientists yan. Yung universe na kaninang tinalakay natin, may type yan. Kasi may limit Nakita nila yung limit In letter C, fulfillment of prophecy. Ang dami nang nireveal. Siguro bukas sana paghanda mo na, Sister Yed, para gumanda yung natin. Pero Brother Francis, Marami ng prophecy, nasusundan niyo ba yan? Yung increasing knowledge, yan yung general prophecy. ang Biblia naman, nagtuturo naman talaga ng katapusan di ba? Na winding down talaga. Ang Biblia, nagtuturo talaga ng katapusan ng mundong ito. At kasi magpapalit siya ng panibagong henerasyon. Yun talaga ang nakasulat Hindi lang alam yan ng mga siyensya. Siyempre, ang alam nila matatapos ang mundo Kaya nga nagbabalak silang yung tao mai-transfer sa ibang planet like Mars, di ba? Kaya gumagawa sila ng ganyan kasi nakikita nila na merong katapusan. May mangyayari sa mundo. May mangyayari. Okay. So mag-comment lang kay Jason. Kayo na magsabi kung alam na niya lahat ng aral ko. This goes para sa lahat ng ibang end time na. George, Freddy, iba pa, papaturo ko sa inyo. Kayong guest speaker ko. Kung alam niyo na lahat ng aral ko, tatanungin ko kayo anong aral ko dito. Okay, baka kung masasabi nyo, ako naman magiging disciple nyo, okay? Kung alam niyo na lahat ng alam ko. Okay. So, ganun din yung ibang nagsabi sa inyo. Hey, laos na yan, alam na namin yan. Lipas na yung revelation yan. Kaya tanungin nyo lang sila. No, papaturo tayo. Pero i-review nyo yung EA1. I-review nyo yung EA2A. Sa kanya sila exam. Alam nyo na ba yung
turo ni Bar F dito. Yan. Kung alam niya na, sige. Ibig sabihin tama yung sinabi mo. Alam mo. Pero kung hindi mo mapaliwanag dahil hindi mo pa napakinggan, mali yung sinabi mo. Diba? O ganun din tayo. Bilang Berean, kung claim alam na lahat ng alam mo, baka sa ibang tao na alam yan eh. Narinig lang ibang tao, akala niya yun na yung turo ko. Okay. Yan din birada ni James Manuel sa akin. Branhamite ka eh. Kung anong turo ni Branham, yan yung turo mo eh. Ay ko patunayan mo. Sabi niya, hindi niya mailabas yung quote na basta naniwala ka, tas gusto pa mangisda ng ebidensya sa akin. Di ba naniniwala ka dito? Bakit mo ko tinatanong? Ikaw maglabas ng ebidensya. So kung may idea lang kayo, pwede mo sabihin yan. Pero kung alam nyo lahat, malalim na claim yan, kailangan pumunta ka sa Sunday night at sagutin ang tanong. At siyempre, maganda rin tayo ng mga tanong pang 2A, no? Ako rin, pwedeng online tatanong ako. Bigyan ko kayo mga tanong. O sige, bukas pakihanda yung pictures paki-research A, B, C. Siguro kahit si Met, paliwanag ng ibang denominasyon eh. So, scholar na lang. O sige. Paki-pray, tas tuloy lang kayo sa question na answer ninyo. Sobrang sakit naman ako, kailangan ko ng patakan. Magpe-pray na po si Mama. Magpipray. Yes, Lord. Bulong pa po ng panalangin. Bulong panalangin. Yes, Lord. Salamat po sa gabi ito, sa pinagkalab ni Lord na pagkakataon na kami, Lord, ay nakapagtipon-tipon sa gabing ito, Lord, para sa iyong gawain, Lord, sa mga naging katanungan ng bawat isa, Lord, sa mga napag-usapan, Lord, sa advanced technology, Lord, na nangyayari sa mundo, Lord, yung mga dapat na magawin, Lord, na kailangan, Lord, ang bawat isa rin sa amin, Lord, ay mag-advance, Lord, patungo sa yung gawain, Lord. At Lord, sa mga kapatiran, Lord, na nakapagtanong, ay pagpalain yung kanilang mga buhay at magpatuloy sila, Lord, sa magkaroon ng katanungan patungkol sa iyong salita, Lord, sa hunger sa iyong word. At yung mga hindi po nakapagtanong ngayong gabi, Lord, na may magkaroon po sila ng eagerness din, Lord, na makapagtanong sa mga susunod na araw at sa gabing ito, Lord, na maihabol din nila yung kanilang mga katanungan. Nagpapasalamat kami, Lord, sa buhay, kalakasan at biyayang binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.